Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa aking channel and happy Sunday sa ating lahat! So, andito na naman nga po ako, si Gandara SRU, para magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ po sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. And for today's video, ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa tahanang pinakamasaya at sa Tape Inc. na kung saan ay tila ba wala na nga pong babalikan ang Tape Inc. sa GMA 7. Sapagkat meron pong umuugong na balita na mayroon na pong kapalit ang TP na kung saan ay wala pong kinalaman ang Tape Inc. dito. Anyway, sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated sa mga nilalabas nating balita. So, simulan nga po natin ang ating balita hinggil dito sa ginagawa pong paninisi ng ilan sa Itbulaga ng TVJ sa pagsasara ng tahanang pinakamasaya. Kasalanan di umano kasi ito ng TVJ dahil kinuha nilang Itbulaga, kaya naman nagsara ang Tape Inc. na nagtaguyod ng Itbulaga sa loob ng halos maglilimang dekada. Pero nakakapintig po ng tenga na parang pinapalabas TVJ pa ang walang utang na loob, mga Dower Gods. Maigi na lamang meron po tayong nabasa na nagpapaliwanag ano naman ang kinalaman at kasalanan ng Itbulaga ng TVJ. Sabi dito, ano naman ang kasalanan ng TVJ? Pinaglaban lang naman nila ang kanilang karapatan sa programa na kanilang pinaghirapan ng ilang taon. Saksi naman ang publiko kung papaano nabuo ang Itbulaga, which is true. Actually, wala naman pong narinig ang Tape Inc. Sa TVJ bukod sa pinaglalaban ng TVJ ang titulong Itbulaga. Pinaglalaban at pinatunayan lang naman ng TVJ kung papaano nabuo ang Itbulaga, kung nasaan sila na magsimula ang Itbulaga, at ang history na until now wala namang kontrata ang TVJ sa Tape Inc. Ngayon, kung ang history na yan ang siya mismong nagpapatunay na TVJ ang may-ari ng Itbulaga, hindi na nila kasalanan yon. Na ang history na ito ay pinapaboran ng korte hanggang ngayon. Kasi 'di ba nanalo po muli ang TVJ dahil hindi po pinayagan ng Court of Appeals ang Tape Inc. Nabigyan ng TRO, Temporary Restraining Order, ang TVJ sa paggamit ng titulong Itbulaga. Ang inilahad na dahilan ni Atty. Maggie para bigyan ng TRO ang TVJ ay dahil hindi pa naman daw approve ang application ni Joey De Leon sa IPO for Itbulaga Entertainment or Classification na 41. Pero hindi po yon pinakinggan at inaprubahan ng Court of Appeals. Samantala, sabi naman dito sa pagkaligwak ng tahanang pinakamasaya, mukhang magbabalik ang Nintime rivalry na nila ng It's Showtime at Itbulaga, which is true. Dahil wala na pong TP, dalawang noontime shows po sa ngayon ang naglalaban, Itbulaga and It's Showtime. And ang mga legit Dower-Gods naman ay very happy dahil bukod po sa natatanggap ng TVJ na pagkapanalo, speaking of legal matters, ay nananalo din sila ngayon sa ratings over It's Showtime. So ako, happy po ako sa Itbulaga at sa TVJ para po sa kanila. Kasi ito naman po ang ating pinaniniwalaan at gustong mangyari. Kagaya po ng laban nila sa title na Itbulaga. Ito po ang ating gustong mangyari na manalo ang TVJ, which is nangyayari ngayon. And ito ang ating pinaniniwalaan naman ng Itbulaga, kahit sino man na bumangga sa kanila, sila ay mananatiling number 1. And yun din naman po ang nangyayari at pinapatunayan ngayon ng Itbulaga kahit sila ay nasa TV5 na kung saan kung inyo pong ikukumpara sa GTV at GMA7 ay di hamak na mas maliit po ang reach ng TV5 pero sila ang nangunguna. Kaya masayang masaya po ang mga Dower Gods.
Komento naman ng mga netizen sa pagsasara ng tahanang pinakamasaya, not even reaching 500 views in FB. Just a matter of time to end the show. Ang saklap, no? Hindi man lang po nakakaabot ng 500 views sa Facebook. Sa YouTube naman, kahit po may tulong na ng GMA Network, nasa 1,000 or 2 lamang po, naglalaro lamang po doon ang kanilang viewers. So, meron nga daw po nagchika na staff ng Tape Inc. Na kung saan wala namang naitutulong ang social media accounts ng mga ito dahil hindi naman kumikita para makatulong man lang sana sa gastusin, pangbayad sa mga employee or sa utang, sapagkat maliit lang din naman ang viewers nito. Sabi naman dito ng isa pang komento, sabi nga ni Paulo Cointis, mahaba pa ang laban, mga isang dangkal na lang, hambog. So, ayun nga, si Paulo Cointis talaga ang siyang bugbog sarado ngayon sa mga komento dahil doon sa sinabi niya nung nakaraan na mahaba pa po ang laban. Sa sobrang haba, ayon at pinabilis po ng korte. Ganun yung mga nagiging komento ngayon ng netizen. Talagang kawawa po si Paulo Cointis dahil yung mga sinasabi niya ay talagang bumabalik po ka legit Dabaykan. Sabi naman ni Lloyd, dito sa kanyang komento, haha, kala nyo kasi kaya niyong tapatan ang TVJ. Nagkamali kayong lahat. Anyway, dahil pinag-uusapan nga natin po dito ang tahanang pinakamasaya, mayroon po umuugong na balita. Kasi 'di ba sabi po ng Tape Inc., si Yusuan, ganun din po ang sinasabi ng tahanang pinakamasaya host, kagaya po nila Cassie and Mavi Ligaspi na makikita-kita pangaraw po. And ang mga tape defenders naman sinasabi na kung meron po nagsara ay meron pong pintuan na magbubukas. Hintay lamang daw po ang mga TVJ supporters dahil meron pong nakaabang na programa para po sa tape. TP lang po ang nagsara pero hindi daw ang Tape Inc. na dapat pagandaan naman ng mga TVJ. Pero meron pong kumakalat na ang kay Kuya Will na programa ay magbabalik sa GMA7 at magiging kapalit ng tahanang pinakamasaya. Willie Revillame possibly making a comeback to GMA Network after failed comeback via government channels. So, 'di ba? Meron pong balita noon pa man na nakikipag-collab na itong si Kuya Will sa mga halosos. Yung kalati daw ng oras ng Itbulaga ay gawin na lamang na kay Kuya Will. Pero hindi pumayag ang mga halosos base sa chika. Kanino ang chika yon? Parang kay Ogie Diaz ata o kay Nanay Christy. Ay hindi, kasi yung kay Nanay Christy po na chika noon is that kinukuhang host, ino-offera ng halos host itong si Kuya Will, pero tumanggi si Kuya Will. Ang kay Ogie Diaz ay yun naman daw, ang chika naman daw is that si Kuya Will ang umu-offer dito sa mga halos host na yung kalahati ng oras ay wawawi na lamang. Pero hindi pumayag ang mga halos host. Therefore, ay ibig sabihin, walang kinalaman ng tape kung magbabalik po ang wawawin. Kasi kung totoong chika, tinanggihan na nila si Kuya Will. Bakit ngayon lalapit-lapit sila? Sabi dito, there is a speculation na brewing in the entertainment industry suggesting that popular television host Willie Revillame might be gearing up for a return to GMA Network nearly a year after parting ways with all at TVN. Well, actually guys, panay din kasi ang post ng Wawawin Facebook page ng mga post tungkol sa sino magpapalit sa TP. Portahan ng pinakamasaya, kaya ang kutob ng marami mukhang Wawawin na talaga, kinukumpirma ni Kuya Will. The buzz started circulating when the verified Facebook page of Wawawin Willie Revillame's show shared a post from a DJ named John De La Cruz. The post hinted at Revillame's potential comeback to GMA Network for a noontime show with a caption that playfully suggested hearing some news. This news sparked various reactions among fans and followers. While someone expressed excitement at the prospect of seeing Revillames back on GMA Network, others couldn't forget his sudden departure from the network to transfer Wawawin to All TV. Many have been eagerly awaiting Revillames' return to television, especially after initial plans for comeback last year
through government stations PTV4 and IBC13 failed to materialize. According to reports, Revillame's departure from All TV last year was driven by his desire not to become a financially burden on the network. He voluntarily requested termination of his contract, unwilling to receive his salary while not actively working, particularly when all the programs of All TV network were put on hold for signal and reach adjustments. If the rumors turn out to be true, this would signify Revillame's reunion with GMA Networks since his departure in 2022 to join the network owned by the Villar family. However, their partnership did not yield the expected success as there was limited publicity and awareness of Revillame's show on All TV. Furthermore, this weak signal reach and low rating led to minimal interest from advertisers. So, kumpirmado na ang Tape Inc. nga kaya ay hindi na makakabalik pa ng noontime sa GMA7 dahil dito. So, umuugong na balita. So, yan po ang ating aabangan. Yun lang po ating update sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell para mag-i-updated sa susunod nating mga balita.